Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Marco Lucquiao, Project Development Officer 2 ng National Organic Agriculture Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong organikong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Mahal na Diyos, naway ingatan mo po kami sa bawat hakbang ng aming mga buhay. Iligtas mo po kami sa anumang uri ng panganib at mga masamang balak. Punuin po ninyo ng liwanag ang aming mga daan at bigyan mo po kami ng lakas at ng tapang. Sa iyong mga kamay, kami ay nagtitiwala. Itinataas po namin muli sa inyong simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagtulong sa iba. Magandang umaga po! Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po yung araw ng Sabado, November 9, 2024. Welcome po sa Season 6, Episode 45 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lamang po, accessible tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Gayun din po sa pamamagitan sa Facebook, no? Mas accessible po siguro sa mas nakararami at this time. Ang 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page, and of course, sa talapihitang 702. Pakicheck nga po, malinaw po ba kami sa inyo? Malinaw? O hindi? Malinaw po ba o hindi? Pwede nyo pong ipagbigay alam sa amin. 702 po tayo, of course, sa AM band. And nais po namin bigyan ng bahagi yung mga masusugid natin taga-suporta, mga taga-subaybay, mga taga-pakinig. Maraming salamat po sa inyo, sa buhay ng bawat isa. At masayang-masaya po kami para kami nagbabasa ng mga love letter every Saturday morning dahil meron kayo niiwang mensahe sa amin. So, thank you so much. Una na nga po dyan, si Ma'am Helen Arellano. Blessed Saturday po. Masarap po magising ng maaga na kasama na sa pakikinig ang programang Maunlad na Pilipino. Oh, nangilid po yung luha namin dito. Thank you so much po. Napaka-touching naman po ng inyong iniwang comment. Masay-masay pa mga bumubuo ng programang ito. Kabilang na po syempre ang inyong lingkod. Thank you so much, Ma'am Helen Arellano. At nag-iwan din ng mensahe si Ma'am Marilu Barbosa de Osera. Ayan, good morning po Ma'am Ella and Sir John at mga listeners ng Maunlad na Pilipino. God bless us all. Good morning din po kina Maria Teresa Apo Mercado, Ronald Young, wonderful and winnable Saturday morning everyone. Kay Sir Epifanio Salvador, thank you for sharing our program. Mayan Damian, good morning Miss Ella, Kajan at Maunlad na Pilipino. Magandang umaga rin po kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio, Sir Nestor Balesteros, Euforcina Bernardino, Ma'am Josephine Reyes Uson, Jennifer Arile Cristalino sa Tingin, Alva Valdez Lagan. Magandang umaga din po kay Ma'am Liwayway Atienza at Lolita C. Valera. Yun po, no? Ito, meron pa pala tayong mga greetings from Ma'am Dulce Alicante. Blessed Saturday po, Miss Ella, Kajan, at sa lahat ng nakikinig sa Maunlad na Pilipino. Ingat po kayo. At kay din po, Ma'am Dulce, ingat din po tayong lahat palagi. Ganyan din po kay Ma'am Nora Canchela. Good morning po, Maunlad na Pilipino. God bless po.
Sana po wala kami na-miss out. Ito pa. Kay Ma'am Mayan Damian, good morning Miss Ella Cajon at maunlad na Pilipino. I think isa na po ito sa mga nabasa natin earlier. So pagbati na lang din po kay Ma'am Diggs, Tita Diggs, Kadigia Rahman Abdullah, na nakikinig po sa ating programa. Maraming salamat po, Tita Diggs, sa inyong pagsubaybay. Of course, meron tayong mga topics. Bubusugin namin kayo dahil syempre from DA kami, ang mga magsasaka at mga isda po naghahatid ng masusustansyang pagkain sa ating hapag. Every day po is a Thank a Farmer Day. So don't forget to thank a farmer and a fisher today. At dahil dyan, bubusugin din namin kayo ng impormasyong hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Sana po hindi ako na kuryente sa pagiging mabilis ng pagkakabigkas ko ng quote-unquote tagline. Impormasyong hitik, na ugnay po sa agrikultura. I think I'm missing a word there, but you get the point. Ngayong umaga po, makakasama po natin ang Undersecretary for Rice Industry Development ng Department of Agriculture para po sa ating ipinagdiriwang din po kasabay ng ating National Organic Agriculture Month, ang National Rice Awareness Month po or NRAM. So, ang ating kampanya o ang ating running theme, ang Be Responsible. At ang mga tungkol po dyan ay mapag-uusapan po natin kasama ang Undersecretary for Rice Industry Development nga po na si Engineer Christopher V. Morales. Yun po, no? So, abangan po ito maya-maya lamang. At syempre, tunghayan din po ngayong umaga ang editorial ni John Enriquez. Ganyan din po yung mga balitang hatid na ating mga kasamahang farmcasters para po sa ating segment na Regions on the Go. Ganyan din ang ating Agri-History at Farmtastic Pinoys. Kasama po natin dito si Imari Vergara, ang ating unlad komunidad, kung saan ay katuwang po natin ang DAPRDP at ang ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayan na nga ba sinasabi ko po sa inyo, ang lingkod po namin na isang oras sa hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And of course, ito na nga po tungkol sa National Milk Feeding Program. Milk Feeding Program na po, benepisyo po nito sa mga milyong-milyong kabataan at nag-empower din po sa ating mga dairy farmers. Ilalahad po sa atin yan sa bahagi ito ni John Enriquez. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. John. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ikasyam sa buwan ng Nobyembre. At ngayon po pag-usapan natin naman ang ilang bagay tungkol sa gatas. Alam mo, meron tayong attached agency ng Department of Agriculture. Yan po ang Philippine Carvalho Center at ang National Dairy Authority. Ngayon po, isang maganda dito, libo-libo po ang mga kababayan natin hinabago ang buhay dahil nga sa tulong na ginawa nitong Philippine Carvalho Center. Isang attached agency po ito ng Department of Agriculture. At masasabi pong achievement yan. Pinangunguna, ito po ang kanilang iwinawagayway na achievement at mga tulong na naibigay sa mga kooperatiba, mga dairy cooperatives natin, na lumok sa tinatawag na National Milk Feeding Program. Yan po. Pambansa po yan. Ang Milk Feeding Program po yan, para magandang programa po yan, ay nakatuon po sa mga kabataan, sa mga mag-aaral. Alam niyo, marami tayong mga kababayan sa mga kalalawigan na pumapasok sa paaralan na kumisan po hindi na nag-aalmusal. At kung sa katayan ng kanilang buhay po, sa hirap po, ay kuminsan po kulang din na kinakain nila para mabigyan sila ng sapat na sustansya para sa kanilang pangangatawan. Kaya marami po dyan sakitin, iba dyan hindi na-develop ang utak, kaya mabababa ang mga grado. Ngayon, dito po ang DAPCC, ang Philippine Carvalho Center, ay pinakita po ang kanilang achievements. Yan po. Magandang papakinggan sa nila yun. Achievement. Kanilang mga nagawa sa programa. At ito po ay nagkaroon ng isang magandang epekto sa milyon. Ang aking sinasabi po, milyon
ng mga undernourished na kabataan sa buong bansa. At dito po, kasalukuyan magkasabay, na pinapalaki naman, natutulungan ang kita ng mga farmers, yung mga kooperatiba nila ay tumaas. Sa kasunayan, kumita na sila dito ng mahigit na 2.7 bilyong piso. Yan po, yan ang magandang balita. Nakatulong na. At ang nakakatuwa po, ito sa kabataan. Nakalulungkot nga po yun talaga, Talagang marami pong mahihirap pa na mga kabataan natin, mga anak dito sa mga kalalawigan. So, bahit sa pamamagitan po ng milk feeding, may gatas po sila araw-araw, malaking bagay po ito sa katawan. Ang initiative po ito ay nasa ilalim ng Republic Act number 11037 o yung masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act ng 2018. Dito po ipinakita ang matagumpay na pagkakasundo at pagkakaisa ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center bilang kapartner. Kasama rin dito ang Department of Education at DSWD. Kasama rin dito ang mga provincial at mga local government units. Kaya po umabot ng milyon. Yan po maganda po yan. Milyon na kabataan. Ang milk feeding program po ay nakapagbigay po ng mahigit 130,000 130,000 na hanap buhay. Kasama dito yung mga pamilya na pumasok sa negosyo ng pag-aalaga ng hayop, ng kalabaw para sa paggagatas. Yung iba po yung mga multiplier farms na po. Meron po mga yan sa pangungulekta at ibang bahagi pa rin ng ating bansa na kasama sa tinatawag nating dairy value chain. Ngayon po, dumakan na tayo sa ating mga kasama para sa ating Regions on the Go. Ikawalong ROAC, pinatibay ang PGS sa mga organic farmers sa Zampen. Nagsama-sama ang mga organic farmers, practitioners at enthusiasts mula sa 3 lalawigan ng Zamboanga Peninsula para sa ikawalong Regional Organic Agriculture Congress na isinagawa ng Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture Region 9 kamakailan sa Dipolog City. Sa tema ngayong taon, Kabuhayang OA, Kinabukasang OK, PGS, Pinalakas para sa Bagong Pilipinas. Ang 3 araw na kaganapan ay naglalayo na mapaunlad ang mga grupong participatory guarantee system sa rehiyon sa pamamagitan ng paglikha ng pagkakaisa at camaraderie sa mga miyembro ng magsasaka habang binibigyan sila ng mga bagong ideya at pagsulong sa organic agriculture. Tinalakay sa mga magsasaka ang tungkol sa free-range chicken production, black soldier fly, paggawa ng Ceylon tea, marketing opportunities para sa mga organikong produkto at briefings sa mga programa ng DA9 tulad ng Farm Clustering and Consolidation, credit loans, Farmers Registry System at Climate Resilient Agriculture. 3 bagong grupo ng PGS ang na-certify ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BAFS. Ito ay ang Dumingag Organic Farmers Association, Paggitib, na parehong mula sa Zamboanga del Sur at ang Zamboanga del Norte PGS. Kinilala rin sa awarding rights ang mga tumanggap ng Organic Agriculture Livelihood Project at Young Internship Program on Organic Agriculture kasama ang mga farm partners. Nagtampok din ng trade exposition na nagpakita ng iba't ibang organically grown at processed products mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Dumalo sa nasabing okasyon sina PGS Pilipinas Chairman Rodolfo Cortez Jr., ATI-9 Director Dr. Jerry Pagarigan, BSWM Regional Team Leader Bertolio Arellano, BAPS Research Specialist Mark Matubang, DA9 Organic Agriculture Program Focal Person Janice Legaspi at National Organic Agriculture Program Representatives Marco Laquiao at Dale Rosseth Gabanes. Nagbabalita, Marnet Luzon, Zamboanga Peninsula Region. Paulo Auce mula sa DA Mimaropa. DA Mimaropa, inulunsad ang kauna-unahang 1,000 hektaryang rice cluster sa Oriental Mindoro. Inulunsad ng DA Mimaropa ang kauna-unahang 1,000 hektaryang rice cluster sa bansa na kilala bilang BBM o Biga, Bayanan, Malad Cluster. Ang proyektong ito ay matatagpuan sa mga barangay ng Biga, Bayanan 1 at 2 at Malad sa Calapan City. Pinangunahan ang BBM Cluster kick-off activity ng DA Mimaropa sa pakikipagtulungan ng National Irrigation Administration Mimaropa, Oriental Mindoro Provincial
Local Government Unit at Calapan City Agricultural Services Department na naglalayong palakasin at pahusayin ang produksyon ng palay at bigas sa rehiyon. Sa ilalim ng BBM Cluster, binigyan diin ang pagsasanib puwersa, koordinasyon at kooperasyon ng iba't ibang stakeholders na kinabibilangan ng mga nasabing ahensya. Ang mga benepisyaryo ng programa ay mga miyembro ng Farmers Associations at Irrigators Associations ng mga barangay Biga, Bayanan 1 at 2 at Malad na makatatanggap ng mga suportang interbensyon mula sa pamahalaan. Dagdag pa rito, binigyang halaga ng programa ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga magsasaka sa mas makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay. Layunin din ng rice cluster na ito na tiyakin ang mas mataas na ani ng bigas sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong teknolohiya at sapat na patubig. Samantala, dumalo at nagbigay ng suporta sa nasabing aktibidad sina Mr. Emerson Yago, Program Director for Clustering and Consolidation ng Department of Agriculture National Rice Program. Ipinabatid ng opisyal ang kahalagahan ng clustering at kung paano ito makakatulong upang tumaas pa ang produksyon ng bigas. Bukod dito, nakiisa rin sa programa si Oriental Mindoro APCO Reni Madriaga, DA Mimaropa Rice Program Lead Ronald Degala, City Mayor Marilu Murillo, CASD Focal Person Engineer Jasper Adriatico, NIA Mimaropa Regional Manager Engineer Ronilio Cervantes, Oriental Mindoro Provincial Agriculturist Christine Pine, NFA Oriental Mindoro Acting Branch Manager Dennis Mexico, Malad Barangay Chairman Hector Africa at iba pang mga kawani at kinatawan mula sa mga kalahok na ahensya at attached agencies ng DA. Sa proyektong ito, inaasahang magiging modelo ang BBM Cluster sa iba pang lugar sa Pilipinas na maaaring tularan ng ibang rehiyon para mapalakas ang produksyon ng bigas sa lokal at buong bansa. Mula sa DA Mimaropa, Paulo Jose nag-uulat. Pinangunahan ng Department of Agriculture sa rehiyon ng Davao kasama ang Durian Industry Association of Davao City at Davao City Agriculturist Office ang pag-organisa ng National Durian Industry Summit ngayong taon. Ang 2 araw na summit na isinagawa noong nakaraang Oktubre 23 hanggang 24 ay dinaluhan ng halos 300 kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay DA11 Regional Executive Director Macario D. Gonzaga, ang durian ay isang pangunahing high-value crop na may malaking potensyal na makapagbigay kaunlaran sa larangan ng agrikultura at ekonomiya ng bansa. Noong 2023, umabot sa 4,971 metric tons ng sariwang durian ang na-export ng Pilipinas na nagkakahalaga ng $12.2 million sa mga bansang China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore at iba pa. Mahigit 89% ng mga export na ito ay napunta sa China. Dahil sa tumataas na demand ng durian, lalo na sa bansang China, ayon kay Director Gonzaga, mahalaga na tiyakin natin na ang ating durian ay nakatugon sa pinakamataas na pamantayan ng kalidad at food safety. Ipinahayag din ni DIADC President Emmanuel S. Belvis ang mga updates sa industriya ng durian. Ayon sa datos, ang Pilipinas ay ika-4 sa mga bansang nag-e-export ng durian at may 0.306% na bahagi sa pandaigdigang merkado. Idinagdag pa niya na ang Davao Region ang pangunahing producer ng durian sa Pilipinas, na may higit sa 1.3 milyong puno ng durian na nakatanim, 78.8 thousand metric tons ng durian na naiproduce at 16.6 thousand na ektarya ng lupain na may tanim na durian. Isang plenary session naman ang isinagawa upang mapabuti ang mga kasanayan sa pagsasaka at makagawa ng dekalidad na durian na kayang makipagsabayan sa mga nangungunang producer sa buong mundo. Ang mga resource speaker ay mga eksperto sa durian at may ilan na nagmula pa sa ibang bansa tulad ng Malaysia, Thailand at iba pa. Ito ay dinaluhan ng mga technical experts sa high-value crops, local government units representatives, farmers at mga kalahok mula sa agribusiness. Bilang bahagi ng kaganapan, isang trade at exhibition ang ginanap na nagtatampok ng iba't ibang produkto, serbisyo at inobasyon sa durian upang mapadali ang ugnayan sa merkado at magkaroon ng business-to-business matching. Ito po si April May S. Kadungog mula sa Department of Agriculture Davao Region. Nag-uulat. At sa bahaging ito, tunghayan natin ang agri-history. Ito po tungkol sa National Organic Agriculture Month. Kasama po natin dito si Imari Vergara. Mark
Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ako si Imari Vergara para sa bahaging Agri-History ng ating programang Maunlad na Pilipino. Nakikinig kayo ngayong Saturday sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang buwan ng Nobyembre ay napaka-espesyal para sa ating organic agriculture practitioners at advocates dahil dito natin ipinagdiriwang ang National Organic Agriculture Month. Sa bisa ng Proclamation No. 1030 Series of 2015, ang taunang selebrasyon ng National Organic Agriculture Month ay isa sa mga hakbang ng pamahalaan upang maipatupad, maipalaganap at maitaguyod ang organikong pagsasaka sa Pilipinas. Ayon pa sa proklamasyong ito, malaki ang ginagampan ng papel ng organikong agrikultura sa pagkamit ng kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at pagpoprotekta sa kalusugan ng mga manggagawang agrikultural, consumer at publiko. Inaasahan ding lalakas ang global competitiveness, environmental integrity, food safety at security, at poverty alleviation sa bansa sa tulong ng organic agriculture. Higit namang pinaiigting ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agriculture o DA ang pagsusulong sa organikong agrikultura sa pagsasabatas sa Republic Act No. 10068 na mas kilala bilang Organic Agriculture Act of 2010. Isa sa mga produkto ng batas na ito ang National Organic Agriculture Program o NOAP, ang programa ng DA na nakatuon sa pagpapatupad at pagsusuri ng mga inisyatiba para sa organic agriculture practitioners. Layunin din ng NOAP na gawing climate at disaster resilient ang bansa, pati na ang pagkamit sa social justice para sa lahat. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng DA NOAP ang Organic Agriculture Livelihood Project, kung saan nagsisilbi itong producer at supplier ng organic inputs, tagapaghatid ng iba't ibang farm services at maging consolidator at marketing arm ng mga organikong ani at produkto. Nariyan din ang Participatory Guarantee System upang mas maayos ang sistema ng pagsesertipika sa mga magsasaka at food producers na organic agriculture practitioners, pati na magsilbing alternatibo sa third-party certification ng mga ito. Nag-aalok naman ang DA NOAP ng Youth Scholarship Grant on Organic Farming sa tulong ng DA Agricultural Training Institute. Layunin nitong pasidhiin pa ang interes ng mga kabataan sa organikong pagsasaka at ihanda ang mga ito sa pagtatatag ng kanilang sariling hanap buhay na nakabase sa organic agriculture. Nagtatatag din ang DA NOAP ng seed centers sa pakikipagtulungan sa DA Bureau of Plant Industry upang palakasin ang seed banks at centers ng mga lokal na pamahalaan at gawin itong suppliers ng mga organikong binhi at planting materials. At syempre pa, tinutugunan din ng mga programa ng DA NOAP ang capacity development, research for development and extension, marketing assistance, social credit, policy development, at advocacy at promotion ng organic agriculture sa Pilipinas. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng Maunlad na Pilipino sa Facebook, pati na ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History!
At ayan po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, ating programang pangradyo, ating very own agriculture radio program ng Department of Agriculture Central Office, muli po sa another pagkakataon. Wow! Makakasama po ulit natin si Engineer Christopher V. Morales. Siya po ang ating nagsisilbing Undersecretary para po sa ating Masagana Rice Industry Development Program ng ating kagawaran ng agrikultura. At syempre, nalalapit na po. Alam po natin to dahil every year ay atin po itong ikinakampanya. Ang Nobyembre po ay ang ating National Rice Awareness Month. At ito nga po yung ating bibigyan natin ng diskusyon. Pero bago ang lahat ng yan, welcome po muna sa ating programa, Yusek Chris. Kamusta po kayo? Magandang araw sa lahat. Mabuti naman, mabuti. Maraming salamat sa pagkakataon makasama ulit ngayong araw na ito. Ayan. And of course, para po sa benepisyo ng ating mga, siguro bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Ngayon lang nila itong narinig. Ano po ba yung kahalagahan po ng ating National Rice Awareness Month at bakit po ito mahalaga sa bansa na ipagdiwang taon-taon? Sige, ang National Rice Awareness Month o tinatawag nating NRAM ay pinagdidiriwang natin siya tuwing buwan ng Nobyembre. So sa buong Pilipinas ito upang itaas ang kamalayan tungkol sa kahalagaan ng ating bigas. Layunin ng NRAM na hikayatin ng ating mga kababayang Pilipino na pahalagahan ang lokal na produksyon ng bigas, suportahan ng ating mga magsasaka, at maging responsable sa pagkonsumo ng bigas upang maiwasan din natin ang pagkaaksaya. Kasi sa datos natin, almost 300,000 tons o metric tons ang bigas ang nasasayang taon-taon. Katumbas na ito ng estimated average natin pag tinatamaan tayo ng bagyo. So malaking bagay ito na maging responsable tayo sa pagkonsumo ng ating kanin. Ayan. Napakagandang maibigay itong impormasyon nito. Una pa lang, kasi naturally sa mga Pilipino po na mahilig kumain ng kanin, parang hindi kumpleto kung ulam lang. Parang dahil sa sobrang sanay na tayo, nalilimot na natin ito. Kaya ito yung magandang kumbaga refresher na atin na maipaalala po natin sa ating mga kapwa Pilipino. At syempre, ano po ba yung tema ng ating NRAM for this year at paano ito umaayon sa mga layunin din mismo po ng Department of Agriculture? Sige, taon-taon ang tema natin yung Be Responsible. So, maging responsable, responsible. Ito ay tinatag para gamitin natin hanggang sa taong 2028 sa ating advocacy. Ang buwan ng selebrasyon na ito ay umaayon sa layunin ng departamento na itaas ang kamalayan natin tungkol sa responsable pagkonsumo ng bigas, unang-una, at suporta rin sa ating mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapalaganap natin ang mensahe ng pagiging responsable sa pagkain at natural at pagtangkilik sa ating lokal na produksyon. Ayan. And of course, sa atin pong pagsusulong po ng MRIDP sa ating sustainable rice production, ano po ba yung mga hakbang para natin to nakakamit? Ang sustainable rice production ay yun ang isa sa mga sinusulong ng ating Masagana Rice Industry Program o MRIDP. Ito ay sinusulong sa pamamagitan ng 4 na estratehiya. Una, yung pagtaas ng ating productivity o produktibidad ng bigas sa pamamagitan ng pag-optimize natin ng ani, meaning ito ay mas maraming iaanihin natin sa dry season o iniiwasan natin yung mas marami tayong maani ngayon sa tag-tuyo o dry at kesa sa wet season na kung saan maraming bagyo. Ito ay para ma-reduce natin ang risk na pagkakasira ng ating mga pananim, palawakin din ang ating kaalaman at magbahagi ng tamang impormasyon ukol sa hakbang na angkop sa pagbabago ng klima. Pangalawa, yung paggamit natin yung clustering or economies of scale kasi para magkaroon tayo ng marketing power ng ating mga kasamahang magsasaka, mga cluster sila upang mapahusay din yung kanilang productivity ng operasyon at sa pamagitan ng agribusiness magkaroon tayo ng clustering at farm consolidation para magkaroon sila maging sustainable sila na enterprise. Pangatlo, yung mapabilis din yung digital transformation sa industriya ng agriculture o specifically sa industriya ng rice kasi ito ay magkakaroon ng efficiency
Hindi lang po sa farm production, pati na rin yung pagpag-implement ng ating mga programa na naaayon sa rice industry. At pangatlo, yung pang-apat, muling pagtutok ng ating programa patungo sa komprehensibong approach, meaning yung tututok ka sa produksyon, tututok ka doon sa whole value chain ng agribusiness, at pwede rin itong tumutok sa alternative livelihood, so additional livelihood na agritourism, na kung saan ako ay naging official din ng Department of Tourism. Ayun nga po, no? At hindi naman siguro coincidence, actually parang coincidence ba siya na nasa dulo na ng taon yung celebration natin ng NRAM? Kasi ayon din po sa mga datos natin, ang parang padulo ng taon, dun usually pumapasok yung mga bagyo natin at parang hindi natin may iwasang mabanggit or parang mapasadahan yung tungkol sa panahon. Doon din tayo madalas maraming kinakain, lalo na pagdating ng Pasko at holiday. Isa pang yun, so, sir. Saktong-sakto siya. Opo. Na pagdiriwang para paalalahanan ng ating mamamayan. And with regards po sa ating weather po, no, ano po yung parang top nating action sa DA na mapaghandaan po yung last part na to ng season natin ng tag-ulan? Meron tayong mga information dissemination na ginagawa tungkol sa sa panahon ng bagyo. Ang unang-una, sa National Rice Program o sa Masagana Rice Industry Development Program, at tinitingnan natin yung cropping calendar na kung saan iniiwas natin yung pagtatanim ng mga kababayan natin magsasaka at tinutulungan natin silang bigyan ng impormasyon na iiwas yung kung kailan siya yung crop growth niya o production ay may iwas. So, sa mga mataas ang probability na magkakaroon ng bagyo. Pero ito ay depende sa lugar. Siyempre, iba't ibang climatic pattern naman sa iba't ibang sulok ng bansa natin. So, depende ito sa lugar. Pero iniiwas natin usually sa wet season na nangyayari ang mga tag-ulan tuwing buwan ng July, August, September, October. Minsan sa ibang lugar hanggang Disyembre. So ito ay technically itinutulong natin sa ating mga magsasaka at ating mga clusters na iiwas yung ating yung pagtatanim sa mga buwan na madalas siya. So meron tayong ginagawa ngayong advocacy na shifting ng cropping calendar natin na kung saan i-optimize natin yung dry season para mas makapag-produce tayo ng mas maraming volume ng ating palay. Ayan, lamang talaga po yung ating mga may alam, kumbaga. At dahil dyan, syempre, in line pa rin ang ating mga nakatakda o mga nakahandang activities para po sa ating National Rice Awareness Month. Imbitahan po natin, ano-ano po ba ang mga activities na ito? Una, yung paglalagay ng ating NRAM sticker, paglalagay ito ng streamer na may temang NRAM, Be Responsible, sa mga opisina upang mapalakas ang kamalayan patungkol sa kahalagahan ng ating bigas. Pangalawa, pagpapanatili ng biodiversity. Ang paggamit ng iba't ibang uri ng bigas, lalo na yung mga ating native o tinatawag nating heirloom varieties, ito ay mahalaga upang mapanatili natin ang biodiversity ng ating mga pananim. Ang NRAM ay nagpo-promote ng pagkilala sa mga traditional na uri ng bigas na mayaman sa kultura at sustansya. Pangatlo, yung pagtuturo ng responsableng pagkain at pamumuhay. Sa pamamagitan ng NRAM, tinuturuan ng publiko na maging responsable sa pagkain, tulad ng pagkakaroon ng tamang sukat ng bigas sa bawat pagkain. Ito ay upang maiwasan ang pagsasayang ng pagkain at upang makamit ang food security sa bawat tahanan. At ang panghuli ay yung pag-highlight ng papel ng bigas sa kultura at kasaysayan. Ang bigas ay hindi lamang pagkain kundi bahagi na ng kultura at kasaysayan ng mga Pilipino, ng Pilipinas. So, ang NRAM ay nagbibigay pugay din sa kahalagahan ng bigas sa selebrasyon at tradisyon ng ating bansa. Balita ko po, meron tayong mga NRAM kits na atin po ipinapamahagi din sa mga tinatawag nating farmcasters. Laman nito yung mga songs, mga plugs, na pwede nating yung impormasyon na talagang sa atin po i-provide with regard sa ating NRAM. Yung si Chris, paano pa po ba natin epektibong napopromote sa ating publiko yung tungkol po sa ating NRAM? Una, supportahan natin yung mga kooperatiba ng ating mga magsasaka. Aming hinihikayat ang pagbili ng bigas mula sa mga komunidad na bahagi ng ating Rice Bees Program or sa identified natin na mga rice clusters ng ating DA. Yung sa Rice Bees o Rice Business Innovation System Community Program ay naglalayong paunlarin ang mga negosyo na nakabase sa bigas at mga produkto ng bigas sa mga pangunahing lalawigan
sa buong bansa upang matugunan ang mga paulit-ulit na problema ng mga magsasaka sa mababang produktibidad o productivity at kakayahang makipagkumpetensya, pati na rin ang mga issue ng kawalan ng seguridad sa pagkain at kahirapan sa mga kanayunan. Ito ay nagtaguyod ng produktibidad sa pamamagitan ng pinabuting pagtanggap ng teknolohiya at agripreneurship. Ang pagsuporta sa kanila ay makakatulong sa ating mga magsasaka at magbibigay ng garantiya sa kalidad at pagpapanatili ng supply ng bigas kasabay ng pagsunod sa itinakdang mga alituntunin sa ating accounting. Ayan, at natunghayan natin, be responsible mga ka-agri, ang Nobyembre ay ang National Rice Awareness Month once again. Atin pong Undersecretary para po sa Masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture, walang iba kundi si USEC, Engineer Christopher B. Morales. Maraming salamat po. Thank you. Organic fertilizer ba ang hanap na matipid at magandang ipalaganap? Halina at sumama, wala nang teka-teka, tara na mag-composting na. Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW. Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye. Para sa soil health, para sa soil health na. Soil health na. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat po, Yusek Chris. That is once again po para po sa mga ngayon pa lang po nag-tune in tungkol po sa ating National Rice Awareness Month. So tayo po hinihikayat na to become or be responsible. Wag po natin kalilimutan yan. Not just on the month of November. Kasi NRAM, November is actually NRAM, the National Rice Awareness Month. At wag po natin kalilimutan na kung kaya po nating meron po tayong mga pamamaraan kung paano tayo makatutulong sa kampanyang ito. Ito hindi lamang din po sa ating sarili, kundi para din po sa ating mga mahal na mga Pilipino magsasaka. At narito naman nga po ang ating Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Tunghayan po natin ito. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita sa ginanap kamakailan na commercial marketing and product packaging na pinangunahan ng Information, Advocacy, Communication and Education o InfoAce Unit at Enterprise Development o IREP component ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale-Up National Project Coordination Office noong October 28 hanggang 31 sa Davao City. Layunin ng 4 na araw na training na bigyan ng mga kalahok na 24 na Farmers, Cooperatives and Associations o FCAs ng mahahalagang kaalaman at mapaganda ang packaging ng kanilang mga produkto at lumikha ng epektibong plano at estratehiya sa pag-market ng mga ito. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DAPRDP Project Support Office Mindanao Deputy Project Director Carlene C. Collado na ang product packaging and commercial marketing ay isang malaking oportunidad na palakasin at iangat ang mga pagsisikap at inobasyon ng PRDP. Aniya, isa itong malaking hakbang upang maibenta ng FCAs ang kanilang mga produkto sa mas malaking pamilihan at maging matagumpay sa local at international na merkado. So this training of trainers is an opportunity for us to strengthen and elevate the work we are doing through the PRDP with this product packaging and commercial marketing training of trainers here at Gilnanar Inland Resort in Davao City. This gathering is more than a workshop. It's a stepping stone toward making our proponent groups competitive in the modern marketplace, combining expertise from both the IREP component and the InfoAce unit. With the PRDP scale-up in full effect,
Enhancing private sector engagement remains central to our strategy. This training aligns perfectly with that vision, helping to amplify the visibility and market potential of our PGs. Our goal here is to provide you with the tools needed to refine your packaging and elevate your products to match commercial standards and help you succeed not just locally but in the wider marketplace. Ang mga tinuro sa naturang training ay ang mga trend sa commercial marketing, pagdisenyo, layout at graphics sa packaging ng produkto gamit ang Canva software, mga kinakailangan na budget para sa advertisement sa Facebook at mga pitch ng negosyo upang matulungan ang mga FCAs na gumawa ng mga mapanghikayat na mensahe para sa kanilang mga produkto. Ang mga tinuro sa naturang training ay ang mga trend sa commercial marketing, pagdisenyo, layout at graphics sa packaging ng produkto gamit ang Canva software, mga kinakailangan sa budget para sa mga advertisement sa Facebook at mga pitch ng negosyo upang matulungan ang mga FCAs na gumawa ng mga mapanghikayat na mensahe para sa kanilang mga produkto. Upang mapabuti ang mga kasanayan sa marketing ng FCAs, nagkaroon rin ng workshop sa repackaging ng mga produkto gamit ang iba't ibang graphic tools. Nagpasalamat naman si Ana Victoria C. Margallo, InfoAce NPCO Information Specialist, sa lahat ng mga kalahok. Biniyang diin niya ang kahalagahan ng pagbabahagi ng mga natutunan sa training sa kanilang komunidad, lalong-lalo na sa mga grupong hindi pa naaabot ng PRDP. Dagdag pa niya na mahalaga ang kontribusyon sa sining para sa pag-unlad ng kabuhayan nila. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale Up, patuloy na makinig sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP, tutok lamang dito sa Unlad Komunidad para sa mga Unlad na Pilipino 702 DZAS. At syempre, hindi pa huli. Kilalanin na po natin ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoy. Kasama po natin ulit dito si Marie Vergara para sa kwento ni Rolando at Ma'am Esther Mintak. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ako muli ang inyong segment host na si Marie Vergara para sa bahaging Farmtastic Pinoys ng maunlad na Pilipino. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Livestock and Poultry Month nitong Oktubre at ng National Organic Agriculture Month ngayong Nobyembre, hatid ng Farmtastic Pinoys ngayong araw ang isang kwento ng tagumpay sa larangan ng organikong paghahayupan sa Pilipinas. Isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang paggamit ng mga organikong pamamaraan ng agrikultura gaya ng Integrated Diversified Organic Farming System o IDOFS upang matugunan ang mga epekto ng nagbabagong klima, makamtan ng seguridad sa pagkain at nutrisyon, mapaigting ang kontribusyon ng bawat pamilya sa sustenableng pag-unlad, at mapaghusay ang mga magsasakang Pilipino. Isa sa mga tumugon sa advokasiyang ito ng DA ang 6 Mintak Farm, isang 2-hectare IDOFS farm sa Maria Aurora na pagmamay-ari ng mag-asawang Rolando at Esther Mintak. Narito ang kanilang kwento. Binata pa lamang ay sinisimula na ni Rolando Mintak ang pagpapaunlad ng kanyang lupain sa Aurora. Kaakibat ang kanyang misis na si Esther at ang kanilang mga anak na itatag niya ang 6 Mintak Farm. Nagsimula ang farm bilang isang niyugan,
Ngunit nang ma-inspire si Rolando sa konsepto ng 1:3 ratio o 3 commodities sa isang ektarya, sinikap niyang makamit naman ang 1:6 ratio. Inorganisa nila ang farm para sa pagtatanim ng palay, prutas, gulay, halamang ugat, herbs at spices, at maging sa pag-aalaga ng tilapia at samot-saring hayop. Ginagamit ng pamilya Mintak ang mga dumi ng hayop at mga tinabas na damo bilang organikong lupa at pataba. Ang mga sobrang ani naman nila ang nagsisilbing pamakain nila sa kanilang mga alagang hayop. Isa rin ang 6 Mintak Farm sa mga natulungan ng DA. Nakatanggap sila ng technical support, mga binhi, farm inputs at trainings upang lalo pang mapaunlad ang kanilang farm. Kinatawan din nila ang Central Luzon Region sa iba't ibang agriculture-related competitions sa buong bansa. Ilan lamang sa mga naiuwi nilang parangal, ang Gawad Saka 2007 Regional Winner, Outstanding Farm Family category, at 2023 IDOFS Contest Provincial Champion, Farm Family category. Nakatutok sina Rolando at Esther sa pagsasagawa ng trainings para sa mga lokal na magsasaka at kababaihan. Hangad din nilang makapag-produce ng organic feed pellets sa hinaharap. Bilang advisor ng Maria Aurora Rural Improvement Club, ibinabahagi ni Esther ang kanyang mga kaalaman pagdating sa value adding at pagnenegosyo. Si Rolando naman ay dating barangay captain at miyembro ng Board of Directors ng Ramada Farmers Association. Ang mga titulong ito, ayon kay Rolando, ay nakatulong upang mas mapalawak pa ang mga naaabutan ng tulong ng 6 Mintak Farm. Sana ang Department of Agriculture ay patuloy pa rin na humubog at mag-encourage sa mga farmers na mahalin yung gawin yung teknolohiya na tinuturo ng Department of Agriculture para mawala yung dating kaisipan ng mga tao na pag magsasaka ay mahirap. Sa pamamagitan ng unang pagtatagumpay ko as learning site, matulungan ko ang mga kabataan, mga kababaihan at ang aking komunidad. Yan, sina Rolando at Esther Mintak. Certified Farmtastic Pinoys. Ayan po, naging guest na rin po talaga natin sila dito sa programa, and of course for that interview, thank you so much. Also for this segment, maraming salamat kay Marie Vergara. Ayan po ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. At welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Nasabat po ng Department of Agriculture and Bureau of Customs ang nasa 178.5 million pesos na halaga ng smuggled mackerel mula sa China. Sa pinagsamang operasyon po ng DA at POC, nasabat ang nasa 588 or ang actually exact number na po, 588 metric tons ng frozen mackerel na nagkakahalaga po ng 178.5 million pesos na illegal po ipinasok mula sa China sa Manila International Container Terminal or MICT. Dito nga po ang insidenteng ito ayon po kay kalihim Kiko Chu Laurel ay maituturing na attempted smuggling at sakop ng bagong anti-smuggling law na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Setyembre lamang. At layunin po ng batas na ito na sugpuin ang talamak na smuggling, profiteering at hoarding ng mga produktong agrikultural. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang mga label pa or sa mga label pa lang ng mga produkto ay matibay na pong ebidensya na magpapakita ng pinagmulan ng smuggled na mackerel. Tiniyak po nating mga otoridad na kanilang tinutuntun
ang mga responsable at masasampa ng kaso laban po sa kanila sa ilalim ng bagong Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Iniulat din ng dalawang ahensya ang importer ng frozen fish ay nabigong magpakita ng sanitary and phytosanitary import clearance nang dumating ang kargamento sa MICT. At dito po sa ginawang inspeksyon, napansin po ni Sekiko na ang nasabat na frozen mackerel ay binalutan ng manipis na patong ng tubig, isang teknik na tinatawag po na glazing. Dito po natin nababatid ng mga ganitong klaseng bagay. Ginagamit ito ng ilang processors upang madagdagan ang timbang ng isda at maibenta ito sa mas mataas na presyo. Samantala, matapos ang mga pagsusuri na isasagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para matiyak pong ligtas na kainin ng isda, plano ni Secretary Chu Laurel na ipamahagi ito sa mga lugar na nasalanta ng ito nga lang po kamakailan ng severe tropical storm na Christine. Patuloy pong binabantayan ng DA ang supply ng isda sa buong bansa upang labanan ng profiteering at mapigilan ang karagdagang smuggling sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ang inspeksyon pong ito ay naganap nito lamang Oktubre. To be exact po, October 30, 2024. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran ng MNP ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan! Manalo po ating pagkain kaisipan para sa umaga na to mula sa Kabikaan, Kabanata 15, Talata 6. Ang magilim na salita ay nagpapasigla ng buhay. Ngunit ang matalas na pangusap ay masakit sa kalooban. Thank you so much po, Ka John. At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Thank you, Lord. Once again, it's isa na namang episode ang hatid namin sa inyo. Ito po ay mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapit po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre po, from thanking the Lord, nagpapasalamat kami sa aming DZAS family na katuwang namin sa bawat episode, kabilang ang episode na ito na hatid namin sa inyo. And of course, sa inyo po syempre na nakikinig. Thank you so much po para po sa inyong mga buhay. Once again, ingatan po tayo ni Lord sa ating mga lakad-lakad at sa mga kasamahan po namin, kabilang si Ka John Enriquez, Marie Vergara, Ira Cruz. Magbabalik po ang Maunlad na Pilipino sa susunod na Sabado sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Hanggang sa muli po at ako po si Ella Siaga. Enjoy the rest of the weekend! May ihahain sa lahat ang bawat buti. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.